Network Entertainment. Sa tingin ko ganun talaga with new technology, no? I-introduce, magugulat lahat. May makaka-appreciate. May mga magre-resist. And kailangan yung resistance na yun. Otherwise, magkakaroon ng imbalance, magiging sukdulan, maabuso siya. So super gets ko yung mga artists, mga photographer pare, mga videographer, mga graphic artist, writers, na parang, teka, tagal kong minaster tong craft na to. Tapos literal kasi pare na may mga nawawala ng trabaho. Kasi yun, nakikita mong mga ibang ads ngayon sa print, sa digital. Putya, yun yung sinasabi ko kanina na mukhang magpipinsan. Ang kikinis ng mukha. AI na eh. So parang nakaka-insulto para sa mga totoong photographers na art yan. Hindi yan pwede ngayon. Ngayon makakatakas na yung mga big companies. And pare, yung mga gumagamit pa, malalaking kumpanya pa. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. Listen up, yo. AI, ina mo, hinahamon kita. Gumawa ka ng mas maganda kanta. Kami pa rin ang mga rap king. Dahil sa AI, kahit dumating, hindi kami threatened. Medyo lang. AI. Ano yung AI? Ay dati sa amin yan ay Allen Iverson lang. Ngayon, artificial intelligence na ang usapan. Ang hirap ma-determine kung ano ang legit sa hindi. Yung mga dating hindi masyadong nakakasulat ngayon ay grabe ang tindi. Parang AI yun ha? AI yun. Totoo, in-AI muna natin. ChatGPT, i-chat mo kami. Maraming tulong. Di na kailangan ng mami. Humingi ka rin ng advice sa kanya eh. Diba? Nung panahon namin ay prom. Ngayon, iba-iba na ang prompt. Pagalingang lumusot sa mga isinasubmit sa klase, mga papel na gusot. Nagrereklamo ang mga graphic artist. Sabi nila, paano na lang kami ngayon, sis? Ang dali nang gumawa ng mga painting, poster. Ano na lang mga experience nila raw? Hunger? Ako ilitong-lito sa mga napapanood ko. Hindi ko na malaman kung ano ang totoo. Mga video na ang kikinis ng muka ng mga tao. Magkakamuka. Akala mo magpipinsa ng mga gago. Dati sa paaralan, mag-aaral ka ng history, araling panlipunan, ang tawag ay AP. Ngayon, kung gusto mong makakita ng dati, manonood ka na lang ng AI na POV. AI at ChatGPT. Sa totoo lang, meron rin namang ginhawang nabibigay sa humanity. Yung mga dating email na inaabot ng 1 oras. Ngayon, kaya nang isubmit 1 minute pataas. Galing. AI, Vic? Grabe. Paano kaya nila alam kung totoo pa itong napapanood nila? Oo nga eh. O AI na lang to? Sabi nila, parang masyadong magaling yung pag-freestyle nila para maging totoo. Parang feeling ko, masyadong pulido. Oo. Ayaw nila maniwala. AI generated yan. Sigurado, no? Oo. Hindi mo na nga maano, no? Meron nga ako nakita recently na fake news report na nag-declare yung war yung Canada sa US, ganun. Tapos, may sinundan ng news na
no, hindi totoo yan. Ako ay totoong reporter. Pero ganyan naka-realistic, di ba? Di ba delikado yun? Maraming mga utu-utu sa mundo eh. Di ba? So parang ganun lang na makita mo. O minsan yung mga gera, may mga nagko-comment, ano lang yan, AI lang yan. So hindi mo na alam, totoo ba yung sumabog na to or generate lang ba? Parang nakaka-start din siya ng hidwaan talaga eh. No? Blurred na eh, no? Oo. Blurred na. Dati parang usapan lang natin fake news eh. Oo. Articles. Ngayon, buong video na Oo. hindi mo alam kung totoo pa. Minsan minsan hindi nga siya yung malalaking news eh. Nadali ako last week, simple lang. Meron lang ako shinare na meme na parang may nag-reporter, tapos biglang umuulan, may reporter, tapos meron lang dumadaan na motor sa likod niya. Tapos biglang sumut sa lumubog. Butas. Tapos shinare ko, sabi ko, ano yun? Parang akala ko meme lang na kung Oo. But AI pala. AI pala. Oo. So parang mga simpleng ganun eh. Mm-mm. Pero nakakatakot. Oo. Kasi dati tayo, kayang-kaya natin malaman kung fake news o hindi. Ngayon, paano na? Oo. Ito na kaya yung, di ba yung sinasabi nila yung mga mas nakakatanda, yung madaling maniwala sa fake news. Tayo na kaya yung mga ganun sa Gen Z, ano? Totoo. Parang, tinan mo, may dinosaur pa pala. Oo. Sabihin nila, ano ka ba, AI yan? Ganun ba? Di ba? Hindi mo na alam minsan eh. Na feeling ko nga, may na-share na rin ako na, or may nakita na natuwa ako, ganyan. Or, kunyari, cut videos, di ba, nakakatawa. O, parang ang galing ng pusa, tinan mo, nakakasalita pala sila. Tapos, di ba? Kakaiba. Pero natulong sa akin kasi ako gumagawa ako ng mga funny videos. Napakadali dahil sa AI. Dati 20 minutes kong ginagawa yan na inaano ko yung subtitles, tinatype ko. Ngayon, di ba magbabayad ka lang ng premium, i-detect niya na yung Tagalog. So parang ang dali na mag-subtitle. May mga ganun talagang tulong. Tapos yung ChatGPT, kaya niya mag-algebra. Di ba dati parang iisipin mo pa yung formula. Ganyan. Pero ikaw, kunyari, gusto ko mag-invest ng ganito every month. Tapos ito yung principal ko, tapos ito yung interest. Dati, maghanap ka pang website, di ba? Or kunyari sa kotse or bahay, maghanap ka pa ng amortizationcalculator.com. Ito yung, ngayon sasabihin mo lang kay ChatGPT. Ito kasi, bibili akong bahay. Di ba? Ngayon, ito. Tapos, sabihin niya na yung sagot. Malaking ginhawa rin sa talaga. Sa totoo lang ako gamit na gamit din sa akin yung ChatGPT. Kasi kung marunong ka naman gumamit, talaga ang laking ginhawa. Oo. Yung sinabi ko dun kanina sa napakapulido kong rap lines, yung verses ko kanina sa linyahan natin. Totoo yun eh. Yung mga simpleng yung mga email noon na kailangan ko pang i-compose ng mahabang panahon. Minsan, inaano ko na lang, sinasabi ko naman kung ano yung gusto kong sabihin, hindi na draft ko, Oo. pero nalilinis niya, napapabilis niya. So sa akin, ang use ng ChatGPT sa akin, yung mga bagay na usually nagte-take up ng mahabang panahon, na hindi naman ganun kalaki yung impact for me, na kailangan maging kunyari, yung simple chore of responding to a long email na humihingi ng sponsorship. Parang ganun. Parang, kaya ko naman siya replyan na maikli lang na sarili ko, pero gusto mo rin namang maging mas formal, mas courteous. Para siyang secretary. May secretary ka may VA ka ng konti. No? Or editor. May editor ka, secretary. Pero siguro parang pera lang yung AI na kung dati ka naman bobo, hindi ka tatalino dahil sa AI. Parang kung matalino ka naman na dati at magaling ka sa work, di ba yun nga, yung debate sa eskwela ngayon, parang lahat daw AI na. Pero may mga nagsasabi rin na, ganyan din naman nung lumabas yung, alala mo yung Worldcraft. Di ba nung bata tayo, Worldcraft encyclopedias, di ba yung mga DK, ano ba yung DK encyclopedia? Tapos, DK nagkaroon ng CD. Tapos yung mga teacher natin. Encarta. Yan ang number one. Oo. Tapos parang sabihin ng teacher natin, baka kinapaste nyo lang yan ha? Ito lang yung new generation nun, sabi. Dapat turuan mo yung mga bata kung ano yung magandang itanong sa AI. Di ba parang critical thinking yung itanong mo versus yung memorize mo to versus memorization. Kasi kung matalino ka, malaking tulong talaga yung AI no? Tapos kung hindi ka naman dati matalino, hindi ka naman biglang gagal. Siguro makakatulong, pero 'di ba? Sabi nga nila,
kung masama ugali mo, di ba? Pag nagkapera ka, masama yung ugali mo. Parang ganun siguro AI na hindi naman bobo yung new generation dahil, di ba? Ganyan yung mga matanda mag-isip minsan. Ayo, hindi, bobo na yung next generation kasi may ChatGPT. Nandiyan na lahat. Susubo na sa'yo. Oo. Parang mahuhuli ka rin eh. Oo. Hindi naman laging may hawak kang phone eh. Para mag-prompt eh. Mahuhuli ka pag on the spot. Diba? Totoo. Or, tsaka sabi mo nga eh, kilala ka naman ng mga tao before magka-AI. Kapag bigla kang nagsusulat ng mga Facebook post ngayon na essay, pare naman. Mali-mali spelling mo nun eh. Mali-maling yung kama mo eh. Oo. Biglang ngayon may M-dash ka na. Sumisemicolon ka na. Teka. Diba? Alam mo naman eh. Alam So, mo. parang use AI wisely rin. Oo. Kasi mahalata ka rin eh. So, dapat hindi mawala yung personal touch mo. Pwede mo siyang gamiting support. Pero kung i-assist mo yan, hindi mo lalagyan ng sarili mong tono and all. Parang sinasubject mo lang yung sarili mo to ano rin eh. To parang, yan, mapapahiya ka rin na ba't ganyan bigla yung tono mo. Hindi naman ganyan yung boses mo. Malaki pa yung potential ni AI eh, no? Parang linaktawan niya si Siri. Ang layo, di ba? Kasi sa ChatGPT, minsan sa relasyon, tinatanong ko rin eh. Yung parang, imbis na alam mo yun, parang mayroon na akong therapist in my pocket. Oo, totoo. Sabi ko, bakit ba yung mga babae, kunwari, no? Tapos sabihin niya, tsaka magaling siya validate, parang therapist talaga. Alam mo, valid yan, yung ganyang feeling. Pero, hindi naman lahat ganyan. It's ganito kasi yan. Ito yung history, ito yung sociology. Pero, miski lalaki. So, parang pag nabasa ko, parang lupit ha. Tapos sa dulo, may tanong pa siya. Gusto mo bang kape? Ayan. Ang ganda. Hindi, yung follow-up niya, seryoso yung ganyan mga... na ganyan yung boses na naririnig ko eh pagka binabasa ko. Oo, di ba? Pwede ko pa mamili ng boses ngayon. Ang galing na may follow-through pa siya eh. No? May follow-through pa. Gusto mo ba ng specific steps na pag uminit yung ulo mo? Do you want me to ganito? Ipaalala ko sa'yo, huminga ka muna. Di ba? Ilang road rage yung masosolve. Dahil doon na parang, ay, driver na to. Di ba? Sabihin niya, ano bang kotse niya? Wigo. Panata mo na. Joke lang. Kaya talaga, oh. Iyo talaga, grabe. Joke lang. Wigo. No? Pero tama yung sabi mo, Vic, medyo, parang nagulat na lang tayo. From Siri and Alexa na nagsasalita, bigla na lang ChatGPT na alam niya na lahat. No? Kasi medyo may similarity sila. Pero dahil kasi ang hirap-hirap magkaroon nung Alexa na yan o kaya Siri, hindi lahat magkakaroon ng ganun. Kailangan ganito phone mo. Kailangan ganito yung mo. Meron kang gadget na ano tawag dyan? Anong brand? Amazon. Diba? Tapos kailangan nandyan sa tabi mo. Maraming kondisyon eh. Nasa bahay mo. Sa bahay Di mo. mo naman madadala, di ba? Tapos kailangan makuha mo yung accent niya. Kailangan magsalita ka. Dito tatype mo eh. Nasa phone mo na. Tamang sabi mo, nasa pocket mo na. Oo. Yun nga lang yung malungkot, ginagawa nga raw for posters, mga ganun. So yung mga graphic artist, parang... Nakakainis. Tsaka yung issue ni Ghibli, Studio Ghibli. Diba? Tapos marami ka nakikitang friends na hindi naman sila nasa art space siguro or hindi sila artist. Or, alam mo yun, hindi ko alam ina-adapt lang ng technology yung gagawa sila ng Ghibli art ng pamilya nila when merong mismong video ni... Miyazaki ba? Yung Hindi ba studio? Si Studio. Studio Ghibli. Yung head nun, ano pangalan niya? Studio nga. Si Mr. Studio. Mr. Studio. Si Studio San. Si Studio San, sabi niya, di ba, ayaw niya. Yung parang nagpe-present sa kanya. Panood mo ba yun? Ay, alam ko lang yung post pero hindi ko napanood. May nagpe-present sa kanya na AI. Pinakita talaga sa kanya. Sabi niya, itigil niyo yan. Parang kabastusan yan. Ito na yung end of the world. Parang ganun ka. Tapos makikita mo ngayon na ini-AI yung Studio Ghibli, pamilya nila. Life work niya yun eh. Nakikita ko rin yung ganun eh. Tapos imagine mo, aabot dun sa stage na si Timbaland gusto mag-AI na Timbaland ba to? Basta parang ganun. Tapos kinokontra siya ng independent artist kasi parang, ba't sa'yo nag-music? Porque mayaman ka na. Gusto mo kumita na lang. Mag-AI ka lang.
Kasi isipin mo, gagawa sila ng spin-off ng linya-linya show, kunwari. Tapos boses mo, iibahin lang. Tapos, alam mo yun, Yun na. apektado tayo eh. So parang nakukuha ko rin na nakakatulong siya, pero nakakuha ko rin yung resistance ng mga artist. Di ba? Sa tingin ko ganun talaga with new technology, no? I-introduce, magugulat lahat. May mga ka-appreciate, may mga magre-resist. And kailangan yung resistance na yun. Otherwise, magkakaroon ng imbalance, magiging sukdulan, maabuso siya. So super gets ko yung mga artists, mga photographer pare, mga videographer, mga graphic artist, writers, na parang, teka, tagal kong minaster tong craft na to. Tapos literal kasi pare na may mga nawawala ng trabaho. Kasi yun, nakikita mong mga ibang ads ngayon sa print, sa digital. Pucha, yun yung sinasabi ko kanina na mukhang magpipinsan. Ang kikinis ng mukha. AI na eh. So parang nakaka-insulto para sa mga totoong photographers na art yan. Hindi yan pwede ngayon. Ngayon makakatakas na yung mga big companies. And pare, yung mga gumagamit pa, malalaking kumpanya pa. Adidas ata meron, di ba? Merong Adidas. May nakita ko billboard sa EDSA eh. Tapos tinuro ko kay Chi. Parang mukhang AI, no? Yung parang skin whitening or something. Parang mukhang AI, no? Tapos parang oo nga, no? Nakikita mo, lamang yung daliri ng isa pa eh. Ng isa eh. Nagigiwalo yung daliri. Parang yun, di ba? Parang, naman. Pero masyado mukhang cartoon na realist, di ba? Pero ganun nga eh, no? Kailangan talaga nag-a-adapt. Like, nung na-invento yung Digicam, ang dami na wala ng trabaho. Si Kodak, yung mga cinematographer dati, Agfa. Di ba? Yung sine ngayon talaga iba na eh. Kasi pag nanood ka ng Gladiator dati, talagang siya, event. Nung lumabas yung Gladiator 2, parang... Talaga may lumalabas sa mga pugot na ulo eh. Diba, parang... Pero yun ba? May epekto na rin sa movies? Pero feeling ko kasi, may AI na may AI na application yung, I think, baka mali ako dito, Google, pero may nag-post na rin na Facebook friend ko na, apektado ba tayo nitong, sabi natin, F yata yung pangalan niya eh, tapos 30. So parang magpa-prompt ka lang, tapos may sine na. Ay, oo. Kasi di ba nakikita mo yung post ng Cool Pals? Yung Nigerian James, na nila ng Cool Pals nila. So ganun kadali, may prompt lang. So kung, ko siguro matutuwa yung writer, di ba? Pero at the same time, yung writer naman, hindi niya kailangan magsulat kasi i-chat GTP. Di ba parang gulo? Pero tama yung sinabi mo na hindi siya unique, na hindi tayo, lahat tayo appreciating art before. Then nung nagka-AI, biglang na, parang ever since eh. Imagine mo yung mga painter nila, sina Van Gogh, sina Monet. Di ba? Parang, ito, picture. Ang dami na walang trabaho ang painter kasi parang, kung pamilya ka, papapicture ka na lang. Bakit ka papaportrait? So parang lang siya. Parang, lang evolution. Oo. Pero, yung sabi mo lang dun sa movie, Vic, naisip ko rin yan eh. The good thing about that ay, yung mga dating mood board, putya, makikita mo na ng actual na na sample. Oo. Yung ito yung naisip kong script. Tapos ito yung mangyayari sa frame 1, frame 2, frame 3. Pwede mo na makita na actual. So ako, to that extent, it should be helpful. Oo. Mawawala na ng trabaho yung storyboarder din. Siya may storyboarder din pala. Di ba? Oo nga, trabaho din yun eh. Oo. Ang hirap no? Parang wala kailangan talaga nag-a-adapt ka bilang tao eh. Kasi parang ever since history nga, di ba? Dati, nag-aano ka ng karwahe. Tapos, evil ba yung kotse? Dahil nawala ng trabaho yung karwahe, di ba? Parang on the whole, natulungan naman, di ba? So ngayon, yung mga nagsasabing evil yung AI. Kunwari, si Miyazaki. So, evil ba yung cinema? Dahil dati, nagbabasa tayo libro. Di ba? Force of evil ba siya? Dahil dati, mga bata, nagbabasa ng storybook. Ikaw, puro ka cartoons. Wala silang ginawa. Manood ng sine. So, parang laging may ganong argument. Yeah. O yung mga graphic designer. Anong graphic designer? Dahil lang naman sa Photoshop yan eh. Kami dati sa Every Gutesco, talagang hinahandpaint namin yan. Di ba? Kahit nilaam mo ka yung pelikula, tapos lumabas yung mga graphic designer, nawala kaming trabaho. So parang everyone pwede mag-play ng victim card eh. Di ba? Kaya ako parang feeling ko, Vic,
kada bagong technology, bagong generation, may introduce na bago. Magkakaroon ng resistance. Mariregulate siya. May matitirang konti. Totoo. Yung 20% nung 100 na yun na helpful talaga. Mm-mm. And then the rest tatanggalin. So, yung matitira, makakatulong yung dapat. And dapat nare-regulate, no? Kumbaga, filtered na siya. Mm. And then, yung mga tao, kailangan consistent ding nag-upgrade. Mm-mm. So, kung artist ka, parte dapat ng katulad ng, di ba, mga artist noon siguro, hindi kailangang mag-Photoshop. Biglang part na ng curriculum ang Photoshop. Oo. Parang ganun. So, tingin ko, eventually, kapag na-curate na, mas na-filter na yung AI, kung ano lang yung reasonable, ano lang yung moral, parang, mas matino. Ano lang yung maayos. Yun lang yung dapat yung matira. And then, mag-move forward tayo with other technology. Parang ganun. Yun lang yung naisip ko. Parang, laging may iwan. Mag-a-adapt yung mga tao. Mm-mm. And may papag-iiwanan ka talaga kapag hindi mo rin yan in-embrace. Parang ganun. Pero yun ako, normal na magkaroon talaga ng arguments. Magkaroon ng banggaan. Yun talaga yung dapat mangyari, I think. Oo nga. Wala. Kung magtatrabaho ka, kaya na sinabi mo, kailangan talaga nag-e-evolve ka. Kasi sa totoo lang, before pandemic, hindi ako nagpo-post ng mga funny videos kasi may pride ako na, live naman kami, Comedy Manila. Tapos, alala ko, ang posts ko nun, mga 200 posts. Total na yun sa Instagram. Tapos, poster lang ganun. Nung nagka-pandemic, di ba, parang sa totoo lang, may pride ako na, hindi naman ako content creator na, alam mo yun, hayaan mo na yung mga vlogger. Ako live. Nagka-pandemic, pucha, anong gagawin mo? Tapos ngayon, nag-evolve na talaga into, ang marketing talaga, social na. So, wala. Content creator ka na rin dahil kahit hindi mo gusto, diba? At the same time, yung mga artist, merong mga magagaling na marami sa Instagram na magaling talaga and then marami talaga na hindi magaling. So, parang hindi mo, kumbaga kung ano na lang yung makokontrol mo, dun ka na lang no? Kaysa nga yung ganun na. Pero yun, ang maganda rin, Vic, sa totoo lang, bukod sa mga old soul na talagang gusto nung raw and no? Parang mas old school, mas raw, mas mano-mano, manual. Yung mga Gen Z rin at saka mga young millennials, nagkakaroon ng fascination din sa mga analog. Kasi nga, katulad ng mga previous na usapan natin, sa gulo ng technology ng mundo ng social media, malulunod ka talaga doom scrolling, ganyan. Pero, mababalik ka to mga basic things na gusto mong namnamin at may actual interaction and experience ka. Oo. At iba rin yun. Diba? Kaya, diba, vinyl. Yan. Tape, pati cassette nauuso. Cassette, diba? Yun, mga mano-manong bagay. Diba? Nagta-typewriter pa. Diba? Pero, yung mga naiusong keyboard na tactile na, keyboard. Mechanical keyboard. Actually, pambalik yun Oh. Kasi masyado ng ngayon masyado ng madali. Touchscreen lahat. So, laging may ganun laging may totoo. balik sa luma. Kaya magugulat ka di ba? May resurgence na naman ng Digicam. May mga nagdi-Digicam di ba? Biglang old school ng Digicam hindi lang SLR, parang may gagamit na naman yan. So, tingin ko again, natural na flow ng mga bagay. May mga batang nakaka-appreciate din nung ayun, kaya shout out dun sa mga talagang nagsistick to their craft. Despite yung evolution ng technology, stick sila dun sa ginagawa nila. Pero doon naman sa mga parang very open to new technology, okay din, lalo na kung nagagamit mo sa maayos. Hindi, sabi mo nga kung talagang kunyari writer ka, medyo kung walang AI, ganito ka magsulat. Yan ang skill level mo. Magkakaroon ng ChatGPT pero hindi laging may ganyan. Hindi, yung tools na yan, hindi laging available. Paano kung pasulatin ka on the spot? Ito, nagpa-podcast tayo ngayon. Nagre-record tayo. Wala naman tayong ChatGPT. Pero kung ano yung sinasabi natin, na totoong knowledge natin, yun yung lumalabas.
'Diba? So, ewan ko. Tsaka pag totoong nakipag-usap ka sa tao, ang galing-galing mong mag-essay dyan sa Facebook. Pag naman nakipag-usap ka sa tao, kung ano-ano sinasabi mo lang. Oo. Parang, ewan ko, parang babalik at babalik pa rin sa sa totoo, feeling ko. Tsaka may nabasa ako kanina na parang yung Disney raw, imbes na 3D animators, parang ngayon gusto nilang bumalik sa 2D animation. So nag-iipon sila ng mga 2D illustrator. Wow. Hindi ko alam kung AI lang yun. Yun na nga Hindi mo alam no? Kasi kaya rin nila yun. Pero hindi ko na verify. Pero kung totoo yun, 'di ba? Kasi may may nostalgia factor, may suya factor. Oo. Alam mo yung parang business din na parang alam mo ang classic example natin diyan yung sago, flavored sago. Ang dami nagkaroon, 'di ba? Tapos may matitira onte gaya na sinabi mo yung Boy Zagu. Pero nanuya rin yung tao. Pero may mga natira pa rin. Mm-hmm. Tapos may mga tao na 'di ba, parang yung sinabi mo na 20% mananatili, 'di ba? Mga samgyupsal, talaga marami 'yan. Pero maraming and then yung AI naman, ang dami talaga, pero may suya factor din. Lalo na yung Gen Z millennial. Lagi naman tayo nagre-resist, 'di ba? Kunyari yung parents natin nung grade school tayo, lagi silang well put together, naalala ko eh. So ang fashion natin doon, Limp Bizkit, spiky hair, long sleeve, Prodigy. ganun. Tapos nung yung generation naman after nun, sila naman yung mga Uniqlo generation na, di ba nung college tayo, Basic. chinelas, board shorts, sila naman, nag-resist sila doon na gusto nila Uniqlo, naka-boat shoes, yung mga barbershop na mahal. And I'm sure, yung Gen Z ngayon, anong forma? Parang yung forma natin dati na yung biscuit. Loose fitting, parang ganun. So nagre-resist ka sa kung ano yung previous generation. Ngayon, kung puro AI yung generation natin, na artists ngayon, siguro naman yung next generation, meron silang resistance na, hindi ko alam, baka hand-painted. Yung mga ganun, katulad na vinyl, di ba? So, meron talagang natural course no? Na gusto mo lang maging cool. Yun talaga no? May natural human na gusto mo maging iba. Gusto mo maging cool. Tapos in the end, naging katulad mo rin yung previous generation, pero, di ba? Sila naman yung analog generation or something. Ewan ko. Yeah. Tingin ko, again, nakakatakot, pero tingin ko, lalapag din sa tama Katulad ng lagi. No? Katulad ng maraming dumaang ibang technology. Pero Vic, ako, may ibang konti. Kung sa AI, sa iyo ba, personally, sa craft mo, sa comedy, meron bang threat ang AI sa stand-up comedy? Kumbaga sa parang broader sense, dadami yung entertainment. Kasi yun naman yung kalaban mo yung live versus digital. Ngayon, kung pwede kang gumawa ng sarili mo entertainment, di ba? Parang, bakit ka pa lalabas pag Sabado? So, yun yung threat sa tingin ko. Pero sa creative side, parang hindi pa ngayon, wala pa di ba? Parang, paano kung digital jokes or something. Oo nga, ganun. Paano kung you are an expert stand-up comedian? Ganyan. Gagawa ng joke. And give me 10 jokes about ganito. Tapos, ipa-prompt mo. Sound like Victor Anastasio. Tapos gagawa sila ng... Gagawa ng jokes. Then, yun yung magiging prompt nila. May mapupulot sila doon. And then, yun yung ipa-perform nila. Dati pa naman threat yung pangongopya. And hanggang ngayon, parang meron pa rin yan na nai-inspire sa boses or something or hindi sadya. So, parang lagi naman siya nandun ever since. Tsaka sa delivery rin siguro ng joke. Ewan ko. Hindi kasi ang stand-up kasi bihirang verbatim So, pag verbatim halata na parang gagaya mo sa ChatGPT. So, I guess hindi naman siya threat sa ganun. More of yung entertainment nga. Na, di ba, sa bahay ka, streaming pa lang, marami na. Di ba, yung mga ganun. Or, ewan ko, kung pwede ka na maging... Actually, Vic kayo nga yung pangontra sa AI ang live performers. Oo. Kasi, sige, yun nga parang feeling ko magbabackfire yung dami ng entertainment online. Na you long for actual experience. And hindi makokopya ni AI yung mga totoo. punchline, yung mga sudden na nangyayari, na biglang babanat ka. Hindi mare-replicate yun, hindi mapaplano yun, hindi walang script yun Kaya feeling ko, magkakaroon ng resurgence ng talaga,
actual Oo. human experience. Lagi namang may ganun no? May rebellion nga na ganun. Diba? Dati yung mga instrument, galit sila sa DJ. Diba nauso yun? Akala, this is the death of music. Puro DJ na lang. Diba may ganung, laging may stretch na kaya na palang gumawa ng isang tao na may instruments lahat. May producer, puro yung panahon na Skrillex, ni na Calvin Harris. Parang wala na. Obsolete na yung banda. May katotohanan din naman kasi nabawasan talaga. Pero, at the same time, tinan mo, local scene pa lang. Umalago uli yung mga banda, di ba? Live talaga. So, totoo may ganong, in the end, human pa rin tayo. As long as natatay ang tao. Di ba? Parang hayop pa rin tayo no? Hindi naman tayo machine. So, as long as natatay ka pa, parang manonood ka ng live siguro. Basta. Diba? Pero yan, interesting lang paano nag-unfold itong AI thing, and maraming takot, marami ng mga intellectuals, mga academics na parang inaaral na yan, paano yan. Kasi sa eskwela ngayon, grabe rin yung epekto Talagang paano mo mahuhuli yung mga bata? Kailangan din maging ganun kakatutok sa kanila na alam mo kung paano sila magsulat ng hindi homework, seatwork. Oo, yung mga ganun, no? Boses nila. Meron kailangan sa 40 na estudyante mo, alam mo na si Mark, hindi ganyan magsulat. Kasi nung pina-essay mo sila ng on the spot, ganito siya magsulat. Ngayon, itong submission niya na essay, biglang ang linis. Paano kung totoo nag-aral si Mark? Pero ang hirap na ang hirap magano. Ibang usapan talaga paano rin siya sa spot. Oo. Yun nga, yung sinasuggest ng mga iba is i-assume mo na nagagamit sila. Parang ganon. So siguro yung homework, mahirap talaga no? Pero yung mga sinasuggest kasi parang itanong mo si ChatGPT tapos kontrahin mo. Yung mga ganong style. Pero honestly, lahat naman tayo nung bata tayo, hindi naman tayo mahilig talaga mag-schoolwork So parang para sabihin mo na di ba hindi lang naman schoolwork yung end all be all na parang nangongopya ka nung school magiging criminal ka na dahil lahat naman tayo nun nangopya diba? Kung seat work man yan, di ba, or parang na-experience mo rin yun tinatamad ka mag-homework so okay na, hindi ko sinasabing mangopya sila tapos ang sinasabi nga ng mga businessmen sa totoong buhay naman hindi ka mag-isa, di ba, mangungopya ka talaga tapos gagawin mo sarili mo. Di ba? Kanyari, tatanong kita, parang may nangungopya sa akin. Di ba napag-usapan natin before? May nangungopya sa akin, i-demand. Tapos sabihin mo, yung na lang, gumawa ka lang ng bago. Pag nag-overboard siya, kasuhan mo. Pero wala. Yung mga ganun, dati na siyang nangyayari. Wala Tsaka, again, sabi mo nga na parang, it's not as if lahat, walang gumagawa ng kalokohan. Kunyari sa school. Hindi lang naman yan yung tool para maging masamang tao ka or mandaya ka. And at the end of the day, nasa tao pa rin kung gugustuhin niyang matuto o hindi. So parang yung mga nag-AI, nag-chat GPT lagi na hindi na nila ginagawa yung trabaho nila or yung homework nila, magbabalikan din sila pag tapos na yung school. Dahil hindi sila natuto to do it on their own. They'll be dependent on technology. Sino rin naman ba yung talo? So yung teacher hindi niya mahuhuli. Pero yung taong gumawa nun, ay hinayaan niyang maging ganun yung sarili niya. So aalis siya ng school na imbis na natuto siya, ang natutuhan niya ay pwede ko palang lusutan. So yung point ko, parang hindi mauhuli pero mauhuli rin sila ng buhay yung ganda. Mga tao na yun. Maka-catch up din. Catch up ka rin pare na akala mo ganyan. And tinuturo rin naman sa atin sa school kung ano din ang realidad sa buhay na kailangan mong maging masinop, kailangan mong maging masipag, kailangan maging honest. Kasi paglabas mo sa sa school, posibleng hindi mo lahat malulusutan. Parang gano'n. Kaya parang gets ko rin yung sinasabi mo naman na at the end of the day parang parang kung yung may mga right lang din gumamit ng mga to ay kung yung pinaka-base mo, ikaw mismo, marunong ka na
Gets ba? Parang yung sinasabi mo kasi na parang, nangopya rin naman tayo eh. Pero, oo. Yung mga chat, yung kasi sabi, may chat GPT detector, parang ang bilis din ma-obsolete din daw. Na parang merong AI, may AI din na pwedeng sabihin, gagawa ko ng essay, pero i-check sa chat GPT detector ng professor ko. Parang may ways around. Wow. So parang pag gumamit ka lang ng technology to fight technology, malatatalo ka lang. Kaya yung sinasabi mo nga, more of yung values siguro no? Na kunyari, kung artist ka, diba? Kung gagamit ka ng chat GPT, gusto mong gawing background, madali lang, tapos yung the rest, paint mo na. Yung mga mix, siguro, galit din yung painter sa mixed media. Yung mga ganun, na may chat GPT detector, tapos, kumbaga kung papatayin mo lang yung sintomas, wala ka mararating na parang, okay, gamit tayong chat GPT detector. Pero, one step ahead naman yung mga mandaraya, di ba? Na parang, kaya ang dami na sa scam. Di ba? Ako, na-scam na rin. Kasi parang, hindi mo naman sinabi dahil sa internet, may scammer eh. Kasi, nung unang panahon pa, mga panahon pa ni na kopong-kopong, may mga nasa scam na, wala naman sila internet. Diba? So parang nag-e-evolve yung kriminal, dapat, or yung mga plagiarizer, dapat nag-e-evolve din yung mga creative versus sabihin mo na, gagamitin lang yan. Yung isa-shun mo ba? Kasi pag hindi mo gamitin yun, may ibang gagamit na Totoo. sama-sama. Kailangan makipagsabayan Oo, ka rin. kailangan makipagsabayan. Hindi pwedeng papatigilin mo lang sila kasi hanap lang sila ng ibang paraan eh. Oo. Para ang bansa na diba, iniisip ko nga lately yung gera sa Middle East. Parang, anong gagawin mo? Hindi ka magde-develop ng military mo sa mundo ngayon. Diba, parang ang hirap eh. Parang peaceful ka lang. So parang ganun din yung AI na hindi siya good or bad. Pero parang kailangan mo makisabay kasi alam mong may gagamit na mali. May ganung may ganung point. Yeah. Parang mahirap masyadong magtiwala na lahat ay magiging maayos lang. Oo. Kailangan mo ring maging handa. Yeah, ikaw rin ang talo sa dulo. No? And hindi naman para sabihin na ikaw din gagamitin mo na yun para mang scam eh. Pero handa ka lang din kapag may mga nang sa scam. Oo. Parang mapoprotekta mo rin yung sarili mo dahil alam mo rin kung nakikisabay ka rin. Hindi lang parang tingin mo just by being careful and right enough na yun para hindi ka maisahan. Parang ganun. So, kaya yun nga, dapat update. Wala eh. Ganun talaga yung... Tsaka hindi lang siya kasi nga hayop tayo. Lahat naman ng hayop nag-e-evolve di ba? Hindi naman pwede magreklamo yung saber-tooth tiger na bakit ako wala na? Di ba? Parang wala, hindi nag-evolve. So parang ganun din sa tao, di ba? Na, yun nga yung mga pinapanood ko sa Instagram na kasi nga naging content creator ako tapos maraming yung gumagaya lang ganun or something. So parang ang sinasabi nga wala, ganun talaga. Saan ka mag-focus? Dun sa negative o dun sa positive? Parang yun lang talaga yung advice eh. Na parang wala, kailangan mo talaga gumawa ng content kasi kung hindi mo pa-promote sarili mo, sino manonood ng show mo? Diba? Kasi puro vlogger pinapanood nila, ganyan. Ginagawa ba yung best mo? Para, alam mo yun, ang hirap sumabay pero wala hayop tayo So kailangan natin evolve. Tao marunong mag-evolve. Tao marunong mag-adjust. Creative, marunong dapat yung creative na yung tawag no? Oo, maging hindi ka naman stuck lang sa isa. So, have an open mind, no? Para hindi ka rin nagmumukbok sa gilid. Oo. Tsaka pagka na-focus ka na masyado sa ginagawa ng iba, di ba may mga ganun na parang ito yung problems. Dahil nag-AI, kaya nawalan ako work, alam mo yun, puro sila na sinisisi mo. Versus may mga tao na talagang nagfo-focus lang sila sa gusto nilang gawin. Alam mo yun, tapos in the end, may nakakahanap naman sa kanila. Di ba? Or may nabubuo silang hindi kaya buuin ng iba. Di ba? May mga nabubuo sa pag-restore pa rin ng vintage cars. Di ba? And may napanood ako sa Top Gear dati sa YouTube. Isipin mo, yung tayo, ayaw natin sa automatic. Pero nung nakakita siya ng diagram kung paano magpa-andar dati ng kotse, sobrang dami. So imagine mo yung generation na yun, sabihin,
generate, tamad ang siya, 5 lang gear, 3 lang pedal nyo. Di ba parang ganoon lang siya lagi eh. Na parang habang tumatanda ka, mga bata ngayon talaga, yan. O yung technology ngayon. Di ba parang nagiging kang, dahil sa internet, magkakaroon ng evil dahil sa internet. Di ba nagkaroon na ng ganun siguro? Eh ngayon yung AI, parang ano lang siya, natural, ano. Yeah, grabe no. Naseryoso tuloy Oo sa eh. linti kasi ano to Trabaho kasi pinag-uusapan eh. Oo eh. Marami nakikinig sa atin na creative. So I'm sure. Totoo, ang dami hindi sigurado. light sa kanila to eh. Sa Sigurado. atin, di ba? Sarap din yung pag-usapan eh kasi nga ang bilis nangyayari ng lahat eh. Pero okay din siyang marinig from a fellow creative na ganun talaga. No, parang and ano naman eh, parang may magre-resist at may magre-resist. And yung iba, gagawin talaga nila yun. Pero I think, yung point din natin na hindi lang mag-resist, pero parang, yung 80-20 na sabi natin na i-resist mo yung karamihan doon, pero may matitira pa rin. Kasi, may, kakalas din siya na doon sa bagong thing na to, may matitira. And tayo bilang mga tao nga, parang kailangan natin sumabay at mag-evolve. Dapat maging bukas ka rin sa ganun. Ngayon, sabi mo rin niya, kung hindi ka maging bukas dyan, okay lang din naman, di mag-stick ka sa thing mo. Ang dami-daming tao eh. May mga taong nakaka-appreciate ng ginagawa mo lang, pero tanggapin mo rin na may mga ibang opportunity siguro na hindi magiging para sa'yo. Kasi napupunta siya dun sa mga tao na ganito na yung bilis, ganito na yung nagagawa because of the tools na ginagamit nila. Gets ba? Parang kung tanggap mo naman na dito ka lang o ayaw mo talaga yan and meron ka namang niche market dyan na mabubuhay ka, di good for you. Diba? Pero in general, parang nakikita natin yung benefit ng pagiging bukas at pag-evolve, pagsabay. Oo. Kaya nga nasabi mo, yung Photoshop, di ba? Parang hindi naman manual yun eh. Computer din yun eh. Di ba? So parang anong right mo magreklamo na bakit yung technology na yan ginawa ko wala nang parang lahat naman tayo gumagamit, di ba? Kasi may mga pintor pa rin hanggang ngayon, million kinikita, di ba? As in sobrang actually nagiging ang Vic no? Kung nag-stick ka rin sa craft mo, oo eh. Nagiging rin siyang rare, nagiging siyang precious. So, okay din eh. Okay din. Hayaan mo yung ibang todo AI. Lahat sila nagkukumpulan doon. Ikaw, if you're sticking to your craft, mga Hapon, di ba marami sa mga Hapon, yun pa rin ang ginagawa nila. Marami rin kasi hindi matatakasan eh. Marami rin hindi magagawa yun eh. Yung bilis, hindi magagawa yung bagal at pagiging meticulous ng ibang bagay. So, if you're sticking with that, good for you. No. Yung nga yun, off-air ba natin pinag-usapan yung yung tayo-tayo, di ba? Yung parang ganong intimate na yun yung laban eh dahil sa dami ng streaming. Parang may napanood din ako. Mahilig ako, ma-live ako, pero nagko-consume talaga ako ng Instagram, TikTok din. Pero kung dati pa, aimless yung pag-TV mo, pagka nagkaroon ng bagong technology, aimless ka rin. Pero intentional ka, diba? Maayos yung algorithm mo na makakatulong sa work. So parang nakita ko na bumabalik din tayo sa dati. Kasi yung streaming dati, dinisrupt niya yung cable. Mali, yung cable, dinisrupt niya yung TV. Diba? Tapos yung streaming, dinisrupt niya yung cable. Kasi naging luma yung cable. Tapos ang nangyayari sa streaming ngayon, parang cable na lang din. Kasi ang dami ng shows, pare-pareho yung plot. Alam mo yun, yung parang hindi, nakikita mo na, sine na to, parang may ganong Tas ang daming streaming, dati isa lang, Netflix, HBO. So parang ganun din yung cable dati. Na nung dumami na, yung mga tao parang, ang gulo na. Tama, umiikot daw. Umiikot. So parang nagiging cable na yung streaming. Oo. So ang is yung live, yun ang talaga hindi mo papalitan. Kaya sinabi mo, maganda yung mga ganung packet, yung tayo-tayo. Kasi hindi mo makakuha sa streaming yun eh. Yung experience na, kunyari, uprising, tapos andun kayo, dumadagundong sa maliit na venue, or stand-up, di ba? Dumadagundong. So, wala. Siyempre, may valid magreklamo, pero wala eh.
Pinanganak tayo eh. So parang, pag pinanganak ka naman, umiiyak ka na agad eh. So mahirap agad eh, di ba? Iikot din ang lahat. Oo. No? Iikot din. Parang kapag masyadong dinudumog tong isang thing na to, masusuya rin yung mga tao, magsasawa, gusto na naman nila ng smaller thing. So, pupunta naman tayo dito. May bago na namang may introduce na bagong thing. Tatry na naman to. Pero magsasawa na naman tayo. Parang, wala, ikot lang. Oo. Pero again, iba-ibang klaseng tao, iba-ibang style. Tayo lang siguro bilang creative, no, parang sabay din tayo sa mga technologies na to nang hindi nawawala yung core mo. Kuya, ito podcasting. 'Di ba? Parang joke na siya ngayon eh. Joke na siya na parang, alam mo, yung mukha ka nakikinig sa podcast. 'Di ba? Insulto siya eh. 'Di ba? Sabihin ng mga radio DJ na parang, ano ba 'tong mga podcaster na to? 'Di ba? Parang lahat kami, nag-training kami. Tapos sila podcast lang. Pero, 'di ba? Tinan mo nung pandemic, nandun yung rurok ng podcasting. Pero ang dami namang 80% siguro nawala. Kasi natira lang talagang yung mga sobrang lupit. Ayun nga, yung mga 5 years and up. Yan. Yeah. Hindi, di ba lalabas yung sincerity mo eh. Kung totoo, kuya magiging poster maker ka ng AI, sa tingin mo, totoong competitor yon. Kung talagang gusto mo maging poster maker, parang, marami nang pwedeng gumawa. Magsasawa rin yung mga yun, di ba? Parang ikaw yung magiging Zagu ng poster making. Di ba? Ikaw yung magiging linya-linya show ng poster making na andun ka pa rin. Diba? Yun talaga yung linya ng kanta ni KJ. Tunay lamang ang mananatili. Yan. Yun parang, di ba? Tuli lamang ang mananatili. Teka. Tunay ba? Tunay. Okay. Sorry. Tuli rin. Palabas na ako eh. Pero totoo parang kapag supot ka, hindi ka, hindi, pero parang, again, maraming tools, pero kung hindi mo rin, hindi yung core mo yung natututo, hindi core mo yung, kumbaga lalabas din yung totoo Kapag ka lang, sabay ka lang sa agos, at saka puro all for the, parang you're doing things for the wrong reasons. 'Di ba? Pero if you're doing it genuinely, parang yun din yung magpapa-unique sa'yo. Ganda. Sa dami ng nangyayaring mabilis and kakaiba, parang wala, no? Tama, parang again, tingnan mo, sabi mo nga sa podcasting na parang nauso, tagsaan. Pero pag hindi mo talaga siya gusto, hindi mo talaga, hindi yun yung core mo, ang dali mo lang din lumipat to another thing. Lipat ka na naman sa bagong trend. Parang sumikat. Oo. Pero, kung yung core mo, kunyari gusto mo talaga to have conversations, may gusto ka talaga i-share, may love ka talaga for that, may craft mo rin yun, mag-podcast ka, pero kunyari, nasa TikTok na, nasa Reels na. Pag lumipat ka doon, yung core mo, bit-bit mo. Mismo. Nag-iiba lang yung mga form, pero yung sarili mo, ikaw pa rin yun. Pero kung di mo ma-develop yung core mo at yung sarili mo, kahit saan ka lumipat na technology, lilitaw yung kababawan at pagiging hollow nung thing. Pero may linya-linya lang as a short company, di ba? Na parang, with the advent of printing or AI, kahit sino na pwede mag-design. Pero, yun nga yung kababawan lang t-shirt, no? Yung linya-linya, iba-ibang, yan, di ba? Merong, yung love talaga for the culture. Di ba? So, kaya nag-survive at nag-thrive din yung linya-linya. Kasi, di naman kayo nandito para to make a quick buck. Di ba? Kasi, ang tagal mo ng superstar na yumaman eh. Tsaka ang tagal na rin, wala pa rin yung quick buck na yan. Tanga mo. Ako rin, di ba? Parang, gino-joke ko nga lagi sa'yo na parang, saya, no? Sabay tayo nag-come up sa career. Tapos, parang biktima na tayo ng success. Kasi kailangan mo i-maintain yun eh. Nakapagod no? So, kung ando ka lang para sumikat or ang dali mong matibag. Kunyari, hindi na puno yung show ko. Diba? Nakakaano siya, nakaka-demoralize. Napaka-rare niyan. Napaka-rare. Pero, yun madedemoralize ka. Pero kung babalik ka sa core, diba gano'n naman lagi, kahit sa mga sine, parang, babalik ako sa core. Ano ba yung, saan ba ako magaling? Saan ba ako, alam mo yun? Yun kaya yun. Ako, magandang way to end siya nung app kasi AI, isa lang siya sa mga
panibago na namang technology na sumusulpot, na shake up na naman lahat. Pero again, kung solid yung core and foundation mo, yun yung panghawakan mo. Kasi kahit anong form ang dumating, kung bit-bit mo yung core mo, yun pa rin yung pinakamahalaga sa tingin ko. And kung maganda yung core mo, magagamit mo yung tools na yan to improve. Pero at the end of the day, kung sino ka pa rin, yung genuine na kakayahan mo, yun pa rin yung magmamatter. Pero kung hollow at pinabayaan mo yung core mo and sumabit ka lang sa kung ano-anong technology at bagong form, lilitaw at lilitaw yan, magbabackfire sa'yo. Yan. Parang may, alam nga akong kwento sa history na nag-evolve na yung mga robot. Tapos may isang chosen one. Hindi ko alam kung pelikula ba to, history eh. Pero ang panlaban nila sa makina rin. Oo. Diba? So parang hindi naman nakipagsapakan si Keanu Reeves eh. Diba? Hindi naman sila nag-kung fu lang eh. Diba? Parang gagamitin mo rin yung machine to beat the machine. Yan. Ganda rin. Parang ganun. So, ayan. Tsaka nanggaling tayo sa Y2K bug, crypto, metaverse, diba? Internet. Ang dami na eh. Tapos ang dami ng this is the end stories ng mundo. Ito na end of creativity. Diba? Lumabas yung camera, lumabas yung digicam, lumabas yung end of creativity, end of visual art as we know it. Hindi naman nangyayari. Malakas ang puwersa ng totoo at ng natural, organic. So, mananatili yan. Grabe. Parang uncharacteristic yung naging episode natin. Medyo naging intellectual tong Linya Show natin. Sabi pa naman namin ni Vic, hindi natin maiwasan yung wisdom natin. Minsan nag-overflow eh. Tsaka ganyan talaga. Pag trabaho mo yung na-apekto, naging seryoso. Hindi naman tayo. Literate kasi. Hindi naman tayo pag-asa. Wala tayong pakialam sa tag-ulan eh. Kinakalma lang natin yung sarili natin. Kasi totoong kinakabahan tayo sa sarili natin yung kinakausap natin eh. Therapy session to, guys. Oo nga eh. Parang chat GPT to. Pero yun, alam ko, sigurado ako sa mga nanonood. Salamat sa mga nanonood ng The Linya Linya Show. Living the Filipino Life with Victor Anastasio. Siyempre, follow nyo kami kung hindi pa kayo naka-follow sa mga bagong nanonood sa YouTube. Sana i-follow nyo rin kami sa Spotify. At saka sa mga nasa Spotify naman, subscribe naman sa YouTube. Marami tayong mga iba't ibang episodes sa The Linya Linya Show. Alam ko yung mga OG Linya Linya Fellow 22s dyan. Ito ang laging inaabangan, ang mga usapan namin ni Vic. So, subaybayan nyo yung mga episodes natin. At ayun, linyalinya.ph, ang dami nating mga bagong non-AI concepts and shirts, events tayo na parating sa tayo. So, merch, content. Sama ko na rin, kung part kayo ng isang corp at naghahanap kayo ng collaborations, marketing kayo ng isang company, brand na gusto nyo ng flavor ng linya-linya rin. Effective contact nyo kami. Effective, parang mas nagiging cool yung corporation, mas nagiging diba? Nakakatawa yung nangyari sa mga cool, 7-Eleven, sa mga cool pals na nandyan, Kasi si James, shinare yung kung makapunta ka ng Shakey's ngayon, Vic, shout out to Shakey's, yung placemat niya yun ng Shakey's, linya-linya na. Talaga? Oo, kakulab namin. Solid, So, yung placemat ng Shakey's, ginawa naming, yung parang Larry Alcala or Where's Waldo, na pwede ka maghanap. May papahanap kami sa yung mga nostalgic yun Oo, saya. So parang kahit bata ka or kahit mas matanda ka, pwede mong habang naghihintay ka ng ng pan-fried. Ganun dati nung bata tayo Sobrang nostalgic. Galing. So, dahil nga tribute yun sa experience natin. Ginawa namin yun sa placemat ng Shakey's. Tapos, nakatawa kasi sinama namin yung reference nung kay James. Salamat. Yung nasa party si James ng Shakey's, tapos may kumakanta na. Hindi ko alam ang nangyayari. Hindi ko na alam nangyayari dito. Tapos yung may pizza na hindi pinapasayaw, kumakanta lang ng The Don yung nilagay ko siya as reference sa isang sulok. Tapos may nag-post,
Tapos nag-viral. Tapos nag-comment si James. Shakey's na. Kaya shoutout sa Shakey's. Kontakin nyo na si James at saka hayaan nyo na siyang interviewin yung manager ng Oo nga Shakey's. So, Kasi gano'n na talaga ngayon eh. Social na eh. Yung parang dapat fun na rin, di ba? Solid. Thank you. So yun lang, no? Hindi naman namin sponsor ang Shakey's dito, pero Baka naman. may naman. AI-generated pictures nyo. De iba, authentic yung pizza nila. Anyway, pero yun lang, no? Vic, may syempre, baka may mga show si Vic na Ayun. pwedeng subaybayan. Yung August 16, excited ako dyan, Irwin Theater. Siguro last big theater ko na to in a while dahil gusto ko nga uli eh. Pocket shows na siguro mga bagong material or something. So ito yung mga malalakas ko for the past 3 years. Including yung mga nabuo ko ng pandemic na pumapatok pa rin ngayon. Yun na yun. Parang big retirement na mga jokes kong excited ako dito. Kasi nga parang nostalgic din. Irwin Theater sa Ateneo. Yes. Open to the public yan. Back to the old school. Oo, Quezon City. So punta kayo sa tickettome.net. Pwede nyo hanapin Victor Anastasio. Wala sa Netflix yung title ko. Ang ganda. Ang ganda nga. Wala sa Netflix. Kasi Manifest yan. si Red nasa Netflix, na. Nag-shoot na yung Knock on Wood. Sina Cool Pals. KP. Ako, wala ako sa Netflix. So, supportahan nyo ako. Paawa marketing. Oo, ganda. Live na lang, live. Live. Yan ang essence na. Pero wala. Hinog na. hinog na. Baka naman. Pang Netflix. Netflix Pero, sponsored by Shakey's. yan. Yung mga nabanggit nating mga brands, baka naman. Pero Thank excited you. ako sa live shows ni Vic, sa mga nakikinig sa atin, millions and millions of listeners out there. Alam ko nakikita nyo yung mga content ni Vic, pero iba pa rin pag live. Suportahan nyo yung live kasi ibang experience siya. Again, pahinga siya sa lahat ng ka-AI-an ng mundo. No? May linya-linya shirt somewhere there eh. Yung mga ganyang AI no? Chat GPT, mga ganon. Hindi ito chat GPT. Hinog na eh. Hintayin nyo lang yung yung linya-linya design ng AI. Ganda, no? Unang AI design. Oo. Or tungkol sa AI. Ganda. Pero yun, no? Salamat sa lahat. Suportahan nyo, follow nyo si Victor Anastasio, Intellectual Wall, sa mga nakikinig din ng Linya Linya Show. Ang gaganda ng mga episode ni Vic. Laging nasa top. Oh my God. Dahil di dyan sa TPN eh. Grabe. Alam mo, simula ng paglipat ko ng TPN, handang-handa na ako eh. Feeling ko talagang panay top 10 na to eh. Oo. End of an era na yung yung labas tayo sa charts. Wala na to, kada episode na to. Grabe. Venue lang eh. Venue lang. Grabe Mikropono lang TPN. Oo. Grabe. Tsaka pagka company, feeling ko marami kang mga, sa edad natin na marami ng mga listeners ng linya-linya na management na ng company, creative. Ay nako, pag nag-advertise kayo sa podcast. Ay, pare, sinasabi ko sa'yo. It's a promotion waiting to happen. Yeah. Grabe. Pero totoo, may mga brands na tayo dito na sa podcast sila Oo mga nga. big brands yan. Mga big brands dyan, no, na naku, feeling ko Nag-clear kami. Diba? Clear. Yung mga gano'n na dati traditional lang yan. Ngayon, nagpa-podcast na sila. Feeling ko nga yung TPN medyo Ngayon, pati kalbo nagsha-shampoo. Joke lang. Kaya talaga. Joke lang. Pero TPN medyo maganda-handa na kayo. Ngayon, nandito na yung The Linya Linya Show. Pero feeling ko medyo dagsa na yung mga brands na yun. Alam mo, totoo connect mo kaya yung mga brands dito kay na Kaya nga eh. sina Shakey's. Yan yung binenta namin sa Sina TPN. 7-Eleven. Kaya pumayag. Yung pinangako mo. Papaya tayo nito pag wala. Pero totoo yan guys. Iba rin syempre yung yan, laking tulong boost sa aming creators. Yung mga ganyan. And we hope na nakakatulong din kami pabalik sa mga brands. So, contact nyo kami. Message nyo ako sa Instagram. Message nyo The Linya Linya Show kung may mga gusto kayong promotions. Kung may papadala kayo sa amin ni Vic, tatanggapin namin yan. Ayun. Thank you guys. Ingat kayo. Bye-bye.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.